Nung nabautismuhan po ako, bago po ako nabautismuhan, pumasok rin po ako sa iba't ibang religiyon sa paghahanap sa katotohanan sa salita ng Ama. At sa lahat ng pastor, naninibabaw po ang pangangaral ng ating pinakamamahal na pastor. Sa akin pong narinig sa sinabi niya na, if you want to know me, you ask God. At dahil doon po, nang gabing yun, napanaginipan ko po, dalawang stairs. Nung nandun po ako sa kabilang dulo naman ay isang babaeng nakasuot ng isang mahabang damit. At inaabot niya po ang aking kamay. Ngunit bago ko maabot ang kanyang kamay, bumitiw ako at bumabapat ako at nagising po ako. At alam ko po sa sarili ko kung anong ibig sabihin nun, kailangan kong bumitiw sa nakasanayan. Alam niyo po kung ano yun. Praise the Father. At simula po noon, nagdesisyon po ako na magpabautismo at isuko ang aking sarili na hindi na ang aking sarili ang masusunod, kundi ang kalooban ng Ama. Praise the Father. Pag tayo po ay sumusuko sa Ama, hindi lamang po sa paghingi ng kapatawaran ay tapos na. Marami pong kapagsubukan ang madadanas at kailangan malagpasan bago po tayo matawag ng mga anak ng Ama. Praise the Father. Takot po akong isuko ang aking sarili. Kaya marami po akong tinatakbuhan. Praise the Father. Noong pong 2017, nagkasakit po ang tatay ko. At hiningi ko po sa Ama at pinanalangin sa Kanya na kayo na po ang bahala sa tatay ko. And in 3 days po, binawian po ng buhay ang tatay ko. Alam po ng Ama kung gaano po kamahal ang tatay ko. Lumaki po ako sa Kanya. At umabot po ng 1 taon ng pagluluksa ko bago na po tuloy ma-accept. Hindi ko po tanggap na namatay siya. Kaya hiniling ko po sa Ama sa huling pagkakataon. Naipakita niya sa panaginip ko na okay na yung tatay ko. Napanaginipan ko po siya na nakangiti at kumakaway sa akin. And I know I'm okay. My father is okay. Amen. Praise the Father. Praise the Father. Alam ko po na sa iba maaaring imposible. Pero it's overwhelming to say na every time po na may sinasabi ako, hinihiling sa Ama, pinakikita po niya sa akin sa panaginip. And I know God loves me so much. Amen. Praise God. Last 2022 po, na-accident po ako sa harapan ng HSBC. At nabali po, nadurog po yung buto ko sa siko. At dahil doon, kailangan kong lagyan ng 3 screw. Another. But still, I know God loves me so much. Amen. Sabi ko ng doktor, it takes a year daw bago matuwid yung kamay ko. But I still need to undergo therapy para maituwid siya ulit. But bilang kingdom citizen, I believe of my God. Amen. God will do it. In just 3 weeks po, bumalik na po ako sa trabaho. And I know God healed me. Amen. And always, God is always there for me. Amen. Sa bawat pagsubukan ko ng buhay ko, I learned to embrace everything and give it to God. March 2024 po, matatapos na po yung kontrata ko. Kaya nagdadalawang isip po ako kung pipirma ko dahil nakukuha po niya yung Sunday ko. Sometimes I always late. So sa tingin ko nakikita niyo, kaya lagi late.
kasi tatrabaho pa ako sa kanya. But still, sa pagdadalawang isip na yun, may guidance. There's a reason why I need to sign it again. March 12, nag-sign ko ulit ako ng bagong kontrata sa Amcor. And March 15, I received the financial blessing coming from God. Praise the Father. Dahil po yun sa USBC. Praise the Father. And March 30, na-diagnose po ako ng blood cancer and tumor. Praise the Father. Nung sinabi po sa akin ng doktor yun, I just kept quiet and paused. And I said, it's okay. Sabi ko ng doktor, are you okay? Do you understand what I say? I said, yes. Hindi daw po normal yung reaction ko ng sagot ko, it's okay. Kaya sumagot ko ako na, crying will not gonna help me. I just leave it to God and accept it. Yes. Ang ko ay 27 cm. Aggressive po siya at malaki. Nangipit po sa heart ko, kaya nahirapan po akong huminga. So I need to undergo chemotherapy. Sinabi ko po at tinanong ko ang doktor ko kung how many % of survival pag nag-chemotherapy ako. And binigyan niya ako ng 70% of survival. And sabi ko, okay, mag-undergo ako ng chemotherapy. Praise God. Muli, sa mga ganung bagay, maaaring kung wala po akong pananampalataya sa Ama, tatanungin ko kung bakit ako. God is not going to give me something na hindi ko po malalampasan. You'll always hold on to God's word na kung gano'n po niya ang pamahal at lagi itinatayo every time na may trials ako sa buhay. Praise the Father. Natapos ko po yung 6 cycle and 12 shot ng chemotherapy ko. Every time po na nagkikimo ako at sa likod ng mga ngiti, nandun po yung sakit. Kasi hindi po madali mag-kimo. Kaya nasasaktan ko ako, sinusumbong ko po yun sa Ama. Sabi ko, Ama, ang sakit mo. But still, alam ko po na mahal ako ng Ama at malalampasan ko po. Acceptance of what God planned into our life. Alam ko po, sa bawat katagumpayan na nangyayari sa buhay ko, that's already my third life. I'm thankful and I'm blessed. Praise the Father. Lagi ko pong pinangangawakan ng salita ng Ama sa Deuteronomio chapter 31 verse 8. Pangunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka niya. Hindi ka niya iiwan o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot, ni panghinaan. Praise the Lord. Napakawang ko pong realization nang nag-stay ako sa hospital for almost a month. Na wala pong ibang makapag-iligtas sa atin maliban sa Panginoon. Lagi ko yung turo ng ating mahal na pastor. Praise the Father. Ngayon po, nandito ako nakatayo sa inyong harapan, smiling and kicking by God's love. Praise the Father. I claim healing and I am blessed. Praise the Father. Ako rin po ang kauna-unahang OFW na nakatanggap ng OFW Medical Assistance Distress dito sa Hong Kong, ng DMW. Marami nag-question nun, sabi nila bakit ako nakatanggap dito sa Hong Kong, it's supposed to be sa Pilipinas. But, isa lang po sagot doon,
I am a child of God. Two weeks ago po, pinatigil na rin po ng doktor ang mga chemo drugs ko because it's no longer needed. Praise the Lord. Sa this title na tinapos ko ang chemo ko, my tumor is now 2.6. That's already a blessing. Para po sa lahat ng mga bisita ngayon, there's no such thing a coincidence. Nakayakap po ang Ama sa inyo ngayon. Praise the Lord. Pag-uwi niyo po sa inyong mga bahay, close your eyes and hold and pray. Tanungin niyo po sa Panginoon kung sino ang aming pinakamamahal na pastor. Indeed, our Almighty Father, in a mysterious way, He loved us because we are His masterpiece and a chosen one in this generation. I give up the glory, honor, praise, and giving to Almighty Father.